Tackle the lesson once again about on personal finance, and let me show you my screen. Okay, ito yung ating lesson today. Specifically, cash flow and inflation. Yan, so ating pag-usapan now. Okay, and by the way, pa-subscribe naman sa aking channel, hindi pa ka-subscribe. Ito yung ating mga topics for today, specifically cash flow analysis, cash flow statement. We're going to talk about inflation, the effects of inflation, nominal rate, and real rate ating gagamitin. Effects of inflation. Ano ba yung epekto ng inflation sa atin as personally bilang sa negosyo, no? We're going to start with the cash flow kasi personally, no? Kahit hindi ka nagnegosyo, meron ka dapat na cash flow na ginagawa. So basically, you should know how to construct cash flow statement. In the past lessons natin, we tackled that cash flow should have the inflow and the outflow ng pera natin. Mga perang palabas, mga perang papasok sa atin. Ayan, so ito na pinanggalingan ng pera. Those costs that we receive from the outside, saan man yung galing yan, no? Whether that is from salary, professional income, business income, and siyempre meron sa partners, mga palabas naman, no? Mga perang going outside. Ito na yung mga outflow, example, expenses mo, you purchase something, you invested, no? Or nagbayad ka ng mga utang, or nagbayad ka ng mga expenses. Ayan, yung ating mga. So parang ano lang parang dating na cash tapos paalis na cash yung ating, and at the end para natin malaman yung cash balance natin kung saan yung mas malaki, no? Mas marami bang na inflow or mas marami bang outflow na cash para sa inyo. Okay, so ang cash flow hindi kasi sa tulad ng income statement, no? From the past lessons natin, we talk about income statement. Ang income statement kasi it measures yung tubo ng isang business, no? At hindi naman lahat ng tubo ay may katapat siyang pera. Kasi siyempre may mga benta ka and ultimately tubo na hindi naman binayaran ng cash. Kundi ito ay mga inutang sa atin or on account or on credit kasi our customers are using credit cards on an account. So may dalawang klase ng pag-account sa mga pera mo. Pag negosyante or personal, may dalawang types of accounting, that is the accrual accounting and the cash basis accounting. Pag sinabing accrual accounting, nire-record mo yung mga income na natanggap mo kahit hindi siya binayaran ng cash sa'yo. At ang partner niya, i-record all the expenses na kahit hindi pa sa binabayaran, basta na-incur mo ang isang expenses at yun ay i-record mo. That is accrual-based accounting. Samantalang ang cash accounting, you record only those income that are received in cash, and you only record those expenses that are paid in cash. But anyway, ang ginagamit natin accrual accounting. We record everything, kahit kahit binayaran sa atin ng cash or hindi, or we record expenses kahit binayaran natin yan ng cash or hindi. Yan. So yung pinagkaiba ng net income or net profit sa ating cash. But today we're just going to talk about the cash-based type of accounting. Okay, and moving on.
Ito, I just want to reiterate, to recall na ang personally, meron kang tinatawag na balance sheet. So, lahat ng property mo, cash, supplies, investment, inventory, no? It measures those things, measures your financial position. So, at a certain point in time, dapat malaman gaano kakalakas ang iyong position, ang iyong cash position, ang iyong financial position. That is why we should be preparing yung balance sheet. Kasi ang balance sheet is this statement or this report shows the financial position of a person at a particular time. Example sa sa slide na to, no? You record here yung lahat ng ari-arian mo or lahat ng assets mo. Example, meron kang pera, cash, 4,800. Meron kang supplies, equipment, inventory, receivable, or land. So lahat ng mga property mo or asset are to be recorded under asset ng balance sheet. By the way, balance sheet is also called as a statement of financial position. Yan. So, pinapakita dito yung lakas, yung power, no? Financially. As a person. So, ang kanyang total ari-arian or total asset or total property is 40,400. On the opposite side, sa right side natin, to my right side, no? Pag meron kang asset, meron ka din dapat liabilities or mga utang or mga payables mo. Example, pag meron kang inutang sa supplier mo, tapos what that is an account, sabihin babayaran mo yan later on in the future, so you have accounts payable. At maraming klase ng payable, no? Pwede siyang loan payable, nang utang ka sa bangko, that is loan payable. Utang ka sa BIR, that is tax payable. May utang ka sa nagsanla ka, that is mortgage payable. In this sample, our total liability is 6,200 pesos. Yan ang utang mo. Okay? So, take note ha. Mayroon tayong ari-arian na 40,400. Pero may utang tayo na 6,200. So, in short, no, yung 40,400, hindi yan sa'yo lahat. Okay? Kasi meron dyang part, yung mga pinagkautangan mo. That is our accounts payable. Sabihin, pag meron kang perang 40,400, pero may utang kang 6,200. So, hindi lahat 40,400 ang pera mo. Kasi babawas muna natin 6,200, no? Para malaman mo kung magkano talagang matitira sa'yo. 40,400 minus 6,200. Ang natira sa'yo ay 34,200. Yan ang para sa'yo. That is what you call equity. Okay? So, dun sa asset mo or sa asset ng isang business, ang tunay na pag-aari mo dyan or equity is only 34,200 pesos. Yan, no? So, pag wala kang utang pala, yung 40,400 ay para lahat sa'yo. Pero bihira isang business, bihira isang individual na wala siyang utang. Okay? Anyhow, lahat tayo may kanya-kanyang utang. Kasi, pag nag-negosyo ka, kung kaya mong utangin, so utangin mo, no? So, hindi pa iwasang, you can't avoid the payables, no? Kasi nga personally, di ba? Personally. Pag may nagbenta sa atin, tapos tinatanong natin, pwede bang utangin? O pinautang sa atin, so dyan pala meron kang payables. So every day, we can't avoid payables, no? We can't avoid utang. Kasi pag pwede natin utangin natin para yung mga perang pambayad sana doon, ay magamit pa natin sa mas urgent na mga bayarin. Ayan, no? That is the balance sheet. Now, take note, sa balance sheet, ang pera natin, cash is 4,800. Sorry. Now, tanong, how did you arrive with the 4,800 na cash? So, parang pag nakita mo sa record mo, no? Pera kang 4,800, nagtatanong ka, saan galing to?
May binayaran ba ako? So, or you are mentally or accounting or computing? May binayaran ba ako? May tinanggap ba akong pera? Bakit 4,800? So, you are counting back. Paano nangyari to? You are recalling. If you have a bad memory, hindi mo malalaman yung pinanggalingan tapos pinagamitan ng lahat ng pera mo, bakit nag-arrive ka sa balance na 4,800 pesos? Kasi sa balance sheet natin, yung total cash ang nakalagay eh. Wala siyang breakdown. Alright? So, we need another report, another financial statement that will show us yung breakdown, pinanggalingan, movement ng cash mo. That is why it's important, it's significant, have a cash flow statement or a statement of cash flow. Now, tingnan mo yung balance sa ilalim. That is 4,800 pesos. Ito yung cash natin kanina sa ating balance sheet. So, pinapakita ng cash flow statement breakdown. Ang dahil palang pinanggalingan, dahil palang movement ng cash natin. That is how we arrive at 4,800 pesos. Imagine natin, that is statement of cash flow. Okay, so pag mayroon kang negosyo, pag mayroon kang ginagawa sa araw-araw, na normal mong ginagawa sa araw-araw, that is the normal operation. So, hatiin natin ang ating cash flow statement into operation, investment, tapos financing. Ito yung tatlong madalas pinanggagalingan or ng cash natin eh. Okay? Yung normal operation natin, tapos nag-invest ka, tapos nangutang ka, di ba? Ito yung normal. Kaya natin sa tatlo yung ating financial statement of cash flow. Now, assuming guys, no? Assuming meron kang negosyo. That is normal operation in your business. So, we place under the cash flow from operating activities. Yan. So, lahat ng activities natin sa ating business or personally, ilagay natin doon sa ating first part ng cash flow, which is operating activities. So, that activity natin that are connected to normal operation of your business, ilagay natin dito. Whether that is outflow or inflow, papasok or palabas. Okay? Now, unahin natin yung mga pera na normally ay ginagawa natin sa business. Pinakamaraming common transaction sa negosyo, di ba? Ano bang common transaction natin ano bang common cash transaction natin sa business? Di ba magbenta? Tumanggap ng pera, di ba? Okay, so the first cash flow is inflow. Lahat ng perang tinanggap natin sa ating benta, nagbayad ng cash yung kliyente natin or customer natin. That is 4,200 kunwari, plus 19. Cash received from client. Kliyente natin nagbayad sa atin, so that is 6,900. Inflow. Papasok. Right? Now, sa ating normal operation, meron tayong inflow, meron tayong outflow. Nagbayad tayo, example. We paid the supplies, magkano? 3,400. So, paid means outflow, palabas. Pag palabas siya, iparenthesis natin kasi deduction yan eh. Right? So, that is 3,400. Right? Ano pang normal cash outflow natin sa ating isang negosyo? Nagbayad ka ng renta, 1,000. So, parenthesis pa rin yan kasi outflow or minus, no? Nagbayad ka ng salary empleyado, magkano? 700. Those are common sa ating negosyo. Although may marami ka pang pwedeng gawin sa negosyo, but for the sake of example, ito yung mga pinapakita natin yung paglabas ng pera at pagpasok ng pera. Right? Ito na. May tinanggap kang pera, 6,001. May palabas mong pera, 3,400, 1,000 plus 1,000 plus 700. So pag minus natin yung 3,400, 1,000 plus 700 from 6,100, ang natira sa'yo ay 6,000. Ang natira sa'yo ay 1,000. Tama ba?
The net cash provided by operating activities, net, net. Sabihin, minus natin yung 1,000, 3,4 plus 700, ang natira, 1,000. Ayan, so, sa operating activities, ang natira ay 1,000 pesos. Okay? Now, hindi lang naman kasi operate ang pinagagaling ng pera mo, hindi lang palaging common operation or normal operation ng business ang gagalingan ng pera. Meron ka ring investing activities. Sabihin, investing, hindi sa routine. Hindi sa palaging ginagawa ng business, no? Kasi yung nagbayad ng renta, nagbayad ng supplies, nagbayad ng salary, routine eh. Palagi mo ginagawa. Now, meron ka mga transactions or binili na hindi sa routine. Example, bumili ka ng equipment. Hindi palagi yan. Hindi yan buwan-buwan, di ba? So that is investing. Purchase of equipment, 26,000. Okay, kitang-kita natin. Purchase of equipment, ang pera palabas. That is outflow. Diba? So negative siya kasi bumili ka, so ang pera palabas. So when close in parenthesis, yung 26,000, yung 26,000. Alright? O, may pangatlo pa. Ito yung ating tinatawag na financing activities. So, financing, example, kinulang ka ng pera, pwede kang mangutang sa bangko, or pwede magdagdag ka ng puhunan sa iyong negosyo. Right? O dito sa atin, investment by owner, nagdagdag ka ng pera sa negosyo, so 30,000. Okay? So, dagdag yan. That is inflow. Inflow sa business pinag-usapan natin yung business mo. Nagdagdag ka ng pera sa business, so yung pera ng business ay nadagdagan ng 30,000. So hindi siya naka-parenthesis. Kasi papasok yung pera sa business, 30,000. Right? Now sometimes, pag nag-invest ka ng pera sa business, kumukuha ka rin ng pera sa business eh. Right? Example, ibibilin ako for 200 pesos. O kumuha ka ng pera sa business, i-record mo yan. Hindi pwedeng hindi mo i-record yan. So yung pera ng business na bawasan, so outflow. Kaya yung 200 pesos na withdrawal na pinambili ng owner or ikaw, no? Pini-close that in a parenthesis. Kasi outflow. Alright? O tingnan natin nagkaroon ng pera ng business 30,000, kaya lang nabawasan yung pera ng business 200. Pagkano natira? The net cash provided by financial activities ay 29,800. Neto. Alright? Now, tatlo. Operating, investing, tapos financing. Yung tatlong amounts, no? Pag samasamahin natin, 1,000 positive, 26,000 negative, 29,800. Ang neto niyan, pag nagsama natin yung isang negative tapos dalawang positive, ang net yan ay 4,800. I-try, i-compute, no? 4,800. Okay? O, nandiyan galing pera mo. The 4,800 kanina pinag-usapan natin sa balance sheet, no? Yan ang breakdown. So, we call this one as the increase in cash. Ayan, yun ang pera mo. 4,800 pesos. Alam na, no? Saan nanggaling yung 4,800? Paggawa ka ng cash flow statement para malaman mo yung breakdown, yung movement ng iyong cash or pera. Yan, that is the use of statement of cash flow or cash flow statement. Okay, moving on. Pag-usapan natin yung inflation. Kasi as businessman or personally, kahit ikaw ay walang negosyo kahit wala kang negosyo, even if you are a plain employee, or kahit wala kang trabaho, no? You are affected by inflation. We can't avoid inflation. Right? So, ang pera kasi natin ay nababawasan ng value. Pag tumataas ang inflation rate, ang value ng pera ay nababawasan. Ayan. That is basically inflation. Pag bumili ka ng commodity last year,
tapos may inflation, asahan mo yung pera mo ay hindi mo na pwedeng gamitin. Yung pera mo last year na 100, iba nang mabibili ngayong taon because of inflation. No? Ibig sabihin nun, pag may inflation, yung value ng yung pera ay bumababa. Ayan, no? That is physical inflation. A pervasive general increase in the average price level. Ayan, so pag tumaas ang mga bilihin, anong naramdaman natin? Yung pera natin last year ay kulang na. Hindi na natin kayang bilhin yung binili natin last year or last 2 years ago. Kasi yung price ng mga commodities ay tumataas. So we should be avoiding, or not avoiding, we should be monitoring personal or business level, we should be monitoring the inflation rate. Sir, saan makikita inflation rate? Daling hanapin inflation rate. I-type ko lang sa Google. I-type inflation rate of the Philippines in September 2023. Inflation rate of the Philippines October 2023. Inflation rate of the Philippines November 2023. So bibigyan kanya ng amount, no? Basically, inflation rate is stated in percentage like 5%, 4%, 7%. If I'm not mistaken, currently, I might be wrong, no? But currently the inflation rate is 6%, I guess. 6%. So, ano ibig sabihin yan? Yung presyo ng mga bilihin ay tumaas ng 6%. Ay. Tapos, yung value ng pera mo ay bumaba na 6%. Ayan. O, tingnan natin to. Okay, not all increase in price are inflationary. Hindi naman lahat talaga ng no, this is correct. This one is correct. Hindi naman lahat ng pagtaas ng prices ay caused by inflation. Okay? Tumataas ang price, siguro yung cost or puhunan ng may-ari o nagbebenta ay tumaas. Ayan. So maraming reason naman, no? But one of the cause of the increase in price ay yung inflation. Sometimes, price will increase because of the cost. Example, sabi ng nagbebenta, di ba? Nagtaas po ng presyo kasi tumaas po yung mga materials. Yan. Tumaas yung mga bilihin. Tumaas yung mga ingredients. Yan. Kaya yung presyo ay tumaas din. So because of cost, no? O measures inflation. Ang sinasabi ko kanina, it is easy to note or monitor ang inflation rate natin ngayon because it is constantly published by the Bureau of Labor Statistics. So, buwan-buwan, no? May inflation rate buwan-buwan na nakapublish. No? So, iba yung inflation rate ng November, yung September, October, and so, ganun sa specific, hindi siya taon-taon, per month. So may inflation bawat month. Minsan pantay, minsan tumataas ng konti. But normally, my inflation rate natin is 4%, 5%, 6%, 7%. No? Pag nag-double digit ka sa inflation like 10% or 11%, no? Hindi na masyado maganda yon. Okay lang na mga 4%, 5%. 6. Mga na masyado mataas na yan. Imagine pag 10% ang inflation rate natin, sabihin yan yung bilihin, yung value ng pera natin ay bumaba ng 10%. So, we monitor, no? As personally, as employee, as businessman, we should monitor yung inflation rate natin. Yan from the Bureau of Labor Statistics. Example, ang taas inflation rate natin dito. If inflation rate is 10%, yan. Sinasabi kong mataas ang 10% na inflation rate. Kasi normally, ang
inflation rate ideally mga single digit lang mga 8, 7, 6, 5, 4. Pero pag ng 10% ang ang inflation rate, hindi na masyado maganda sa ating economy na mahirap yan. Okay. Anyway, for the sake of discussion, kunwari, inflation rate is 10%. Tapos, tinaasa ng sweldo mo ng 7%. Yan. What happened to your money income? What happened to your real income? Ibig sabihin, pag tinaasa ka ba ng 7%, yan ba talaga yung papakinabangan mo? 7% pa talaga? Hindi, no? Kasi pag may inflation rate, we put into the equation, inflation rate na 10%. So, alamin natin, inflation, 10%, raise in salary, 7%. Magkano ba talaga yung itinaas ng iyong sweldo? Ayan. Yung sweldo mo tumaas ng 7%, no? Example, ang sweldo mo ay 100 pesos per hour, no? Tinaasa ng 7%. Ibig sabihin yan, ang new salary mo is 107%. Ano? Yung 7% ba na pagkinabangan mo? Hindi. Kasi we should get the real income. Ayan. Ang real income natin, 7% lang pala. Yan. Kasi nga, although tumaas ka ng sweldo, yung inflation rate, no? So, yung difference ang dalawa. Your real income has decreased by 3%. Kasi nga, yung taas ng sweldo mo ay yung inflation rate ay mas mataas pa sa increase ng iyong sweldo. 10% versus 7%. So, taasan ka man. Huwag kang matuwa minsan, no? Huwag kang matuwa kung tinaasan ka. Alamin mo muna ang inflation. Diba sabihin natin, tinaasan ka, tumaas ang bilihin. Diba? So, ibig sabihin nun, we considered the inflation rate na 10%. And, okay, another illustration, yung income mo ay tumaas from 30,000 to 32,000. Ayan, there is your monthly salary. 30,000 dati, naging 32,000. So, magkano increase ng salary mo? Okay, tumaas ka ng 2,000. Right? Pero ilang percent? Ilang percent yung 2,000? Ilang percent ang tinaas mo? Diba? So, we make sure, kunwari, 32,000 and 30. So, get the difference between the two. Difference is 2,000. So, that is 2,000. I-divide mo siya ng 30,000. 2,000 divided by 30,000. Ang increase in your salary is 6.7%. 6.7% ang itinaas ng iyong sweldo. Yan. So, tandaan nyo 6.7%. Now, if your income goes up from 30, naging 32,000, ang inflation rate medyo mababa. Single digit lang siya, 5%. Yan. O kita nyo, tumaas ang sweldo mo ng 6.7%. Inflation rate, 5%. Tanong, 6.7% ba talaga ang napaginabangan mo? Hindi, kasi meron tayong inflation rate na 5% publish. Sabi ng Bureau of Labor Statistics, 5%. Question, kapag ipakinabang ba, are you better or worse off? Parang okay naman siya, You're better kasi your real income is 1.7%. Okay? Ang sweldo mo tumaas sweldo mo ng 6.7, ibaw sa inflation rate, sabihin niyan, ang yung real income is only 1.7%. So, ang totoo guys, hindi naman talaga 6.7% ang itinaas ng iyong income. Not 6.7, but only 1.7%.
That is what you call the real income. Bakit 1.7? Kasi nga, 6.7% kanina, ibawasan mo ng 5% na inflation rate. Ang totoo, kung income is 1.7%. That is what you call the real income. So, pag tinaasan ng sweldo, huwag kang matuwa kagad, no? Uy, tinaasan ako ng 10%. Alam niyo muna, magkano ba inflation rate? Mas mataas inflation rate, no? Always get the difference na between the two. So, okay sana pag tinaasa ka ng 20%, mamataas na. Bawasan man sa inflation rate, malaki pa rin matitira, no? Pero pag tinaasa ng 7% tapos inflation rate 6%, ano nangyari? 1% lang yung real income. Ayan, no? Yan ang tandaan natin. Okay. How does inflation change society? Ano epekto ng inflation? Sabi ko kanina bantayan, abangan, i-monitor, magbasa. Monthly kasi ang ating inflation nagbabago. Ano bang epekto ng inflation sa society? Bakit sinabi nilang bantayan? Diba? Kasi nga pag inflation, sabi ko kanina, ang inflation, it reduces our purchasing power. Yung value ng pera ay nababawasan. Yung savings mo nababawasan, yung real income nababawasan. Right? It causes unemployment. Pag inflation rate ay mataas, nako po, pwedeng mawala ng trabaho yung mga tao. Kasi masyadong mahal yung bilihin, no? O ikaw yung negosyante, masyadong mahal na mag-operate ang business, magbabawas ka talaga ng empleyado, di ba? Mga epekto ng inflation natin. So, you should be monitoring. Yung presyo, it devalues your cash, your purchasing power is affected, unemployment rate is increases unemployment rate. Kapag walang trabaho, nadadagdagan pag ang inflation rate natin ay mataas. Kasi ikaw, personally, or if you have a business, no? The business is affected by inflation. Gawin mo, di ba? Cost cutting. Bawas ng tao kasi mahal magnegosyo. Ayan. So, the impact of inflation on prices. I have a data here from 1975 hanggang 2016 data. In 1975, if you want to buy something, for example, you need 100. So for simplicity, in 1975, if you want to buy something, you need 100 pesos only. Okay? In 1990, if you want to buy something, hindi naman 100 ang kailangan mo. 400 pesos na ang kailangan mo. Example, ito, for simplicity, damit. In 1975, bibili ka ng damit, ang kailangan mo 100 pesos. But in 1990, if you want to buy something, if you want to buy clothes, 400 ang kailangan mo. Right? In year 2000, if you want to buy something, if you want to buy the same clothes, 500 na ang kailangan mo. Right? In 2016, guys, if you want to buy the clothes, the same clothes that you bought in 1975, ang kailangan mo yun ay 674 pesos na. That is inflation. Pagtaas ng value, pagtaas ng prices ng mga commodities, ang epekto niyan, it devalues, nababawasan ng value ng iyong pera. Kasi nga, di ba, example ka, 1975, kailangan 100 lang eh. In
In 2016, yung 100 na hindi mo na pwedeng gamitin. Ibig sabihin na, nabawasan ang kanyang value. Because in 2016, ang kailangan talaga ay 674 pesos na. Kita yung pinagkaiba no? Or have you seen the effect of inflation sa atin? Ayan. So, grabe inflation, ha? Now, what causes inflation? Inflation rate is, nagkakaroon ng inflation rate pag yung supply ng pera sa economy natin ay mas marami kaysa supply of goods and services. Pag sobrang dami ng pera sa circulation, ano mo yan? Ito basic kanina. Di ba pag masyadong marami ang isang bagay, yung kanyang value ay parang hindi na sa valuable. Yan ang valuable pag kunti lang sila. If that is rare, yan ang valuable. Pero pag napakarami nyo, hindi masyadong importante kasi sobrang dami na, di ba? So the same thing, pag masyadong maraming pera, circulation, parang hindi na masyadong valuable yung pera. Ayan, so nagkakaroon ng inflation. Pag masyadong maraming supply ng pera, at wala kang mabili, so anong gagawin mo sa pera? So parang wala na siyang kwenta, di ba? Parang hindi na siya masyadong valuable. Ayan, it causes inflation. So hoping that you are following, and nga pala, while you are viewing this YouTube video, you can click the subscribe button. Pa-subscribe naman, guys, sa aking channel. Okay, moving on. What can power the rate of inflation? What can yung kanina, what causes inflation? Ito naman, what can lower inflation? Paano matatanggal, paano maalis yung paano mapapababa ang inflation rate? Sabi natin currently nasa 6% ang ating inflation rate, no? O pag inflation rate ay pinapataas ng oversupply of money, so balik na rin natin, di ba? Pag bawasan natin yung money supply, di ba sabi natin, pag isang bagay ay kumukonti o naging rare, nagiging valuable na siya. So if we decrease the money supply at taasan natin yung mga quantity ng product and services na binibenta, it can lower inflation. Tapos sabi natin kanina, pag masyadong maraming pera circulation, tapos walang mga mabibili, it increases inflation. So pag baliktad, pag binawasan natin yung supply ng pera sa circulation, tapos dagdagan natin yung mga quantity supply, ayan, it will lower inflation. Yan, so ganito mangyayari. Okay. Inflation is good for the borrowers and bad for lenders. So why? Pag ikaw yung nangungutang, that is good for you. Pero pag ikaw ay nagpapautang, that is bad for you. So anong reason? Because it reduces the value of the money and paid back to the lenders. Nagpautang ka ngayon ng di ba? Nagpautang ka ng 1,000 ngayon. Sabi ng umutang sa'yo, bayaran kita after 5 years. Okay, sama. Ito yung 1,000, Yung 1,000. Pero di ba sabi natin, later on, ang pera yung 1,000 na yan later on, mababawasan ang kanyang value. In 5 years time, hindi na siguro 1,000 ang kanyang value, mababawasan na yan, di ba? Siguro 900 pesos na lang ang kanyang value. Okay? Kasi sabi natin, di ba? May 1,000 ka ngayon.
Currently, pwede kang bumili maraming pagkain using your 1,000. Pag nag-grocery ka, yung 1,000, daming lang ng push cart mo. 5 years later, the same 1,000 na, the same 1,000. Hindi na kasing dami ang laman ng push cart mo 5 years later. Why? Kasi kumukonti ang nabibili ng 1,000 mo. Because of inflation, nababawasan ang value ng pera mo. Okay? Ibig sabihin yan, nagpautang ka ng 1,000 ngayon, then 5 years later, binayaran ka ng 1,000, hindi na 1,000 ang value nun. 900 pesos na lang. So that is bad for the lender. Diba? Di masyadong maganda. Ikaw ay nagpautang. Pero maganda din sa nangutang, di ba? Kasi nangutang sa 1,000 ngayon, tapos in 5 years time, ang i-provide niya sa'yo ay worth 900 pesos na lang. Okay, no? Yeah. Anyway. So, after inflation, pag-usapan naman natin ngayon yung nominal rate of interest. Okay, ang nominal rate of interest, ito yung interest na pinapublish ng bangko. Example, nangutang ka sa bangko, sabi ng bangko. Ang aming nominal rate of interest ay 10%. Ibig sabihin niya, pag nangutang ka sa bangko, 10% ang interest na yung babayaran. The nominal rate, that is what we call the nominal rate of interest. No? Hindi pa nababawas dyan ang inflation. Kaya tinawag natin siyang nominal rate. So, buo pa yan. Okay? In-advertise ng bangko. Okay? So, the interest rate expressed in current dollars as a percentage of the amount loaned. Ayan. Pag nanguta ka sa bangko nag-loan ka sa bangko, then 10% sabi ng bangko, 10%. So, automatically, that is the nominal rate of interest. Okay. An example of nominal rate of return. Ayan, may sample here. Okay, let's say an investor place 100,000. Investor, nag-deposit sa bangko. Invested in a bank for 1 year. At the end of the year, yung kanyang investment ay lumago, naging 108,000 pesos. Given the market price at the end of the same year. Ayan, kita may dalawang data tayo dito. 100,000 nilagay sa bangko, then 108,000 after 1 year, naging 108,000 siya. So, magkano ang rate of interest na binigay ng bangko? Sabi ng bangko utang ka sa amin, mag-deposit ng pera sa amin, merong interest. Yan. Magkano? Sabi ng mag-deposit. Nominal rate of interest, no? Ikaw gusto mong alaman, di ba? Sinabi sa'yo, basta yung pera mo naging 108,000 after 1 year. Hindi ko na mag-compute ng nominal rate of interest. I-minus mo lang yung magkano bang nakuha mo after 1 year, 108,000, di ba? So magkano ang in-invest mo, 100,000. So magkano ang interest, 8,000. I-divide mo lang 8,000 by 100,000. 8,000 by 100 divided by 100,000, it will give you 8%. The nominal rate of interest given to you by the bank is 8%. Yan ang nominal rate. Ito yung interest rate na binigay sa ng bangko. Na wala pang bawas na inflation. O tanong mo 8% ba talaga ang aking tinubo? Hindi pa, di ba? Kasi hindi pa natin binabawas dyan ang inflation rate. Kasi ang nominal rate, yan pa yung buo. Hindi pa sa bawas ng inflation rate. Para malaman mo ang real rate of return. O sabihin natin ang inflation rate is 5%. Ang tinubo mo lang talaga ay 3%. 8 minus 5. So that is the real rate of interest. 3%. The real rate of interest
interest rate expressed in dollars of constant purchasing power as a percentage of the amount loaned. How do we measure? Ito yung sinasabi ko kanina, ang nominal rate is different from the real rate of interest. Sir, how do we measure the real rate of interest? Ito na. Diba 8% kanina? Bawasan mo lang sa inflation rate. The difference is what we call the real rate of interest. So, pag tumubo ka sa bangko or tumaas ang sweldo mo, ibawas mo muna ang inflation rate para makuha mo ang real rate of interest. Yung totoo, the interest, that is the real rate of interest. That is nominal rate after deducting inflation rate, it will give you the real rate of interest. Ito na ito. Diba 8% nakuha natin kanina, nominal rate sa bangko, no? Na-compute natin kanina, 8% ang nominal. Then, assuming that the inflation rate is 4%, ang totoong tinubo mo sa bangko is only 4%. That is what we call the real rate of interest. 4% lang pala, di ba? Hindi pala 8%. Itong bangkong ito masyadong ma-advertise, maboka, di ba? Masyadong ma-sales stock. Kala natin 8% lang tinubo mo, di ba? Hindi pala. Ganun ka-importante, guys, no? Yung inflation rate. Kung bakit dapat natin silang abangan. Okay, you're investors, and how investors inflation? Because investors make decisions based on expectations. Nag-invest ka, you are hindi parang susugal, di ba? So you are anticipating something. So inflation, it leads to uncertainty and a decline in investment. Hindi natin alam. Pag may investment ka, hindi natin alam gaano ba ka taas or kalaki ang inflation rate para sa akin. Kasi it will affect my investment. So pag may inflation rate, it will affect your investment. Pagkakaroon ng uncertainty, it will lower, sometimes lugi ka, no? Or sometimes wala kang kikitain because of inflation. Masyadong malaking sum. Biglaang tumaas ang inflation rate natin. Mga unavoidable circumstances, di ba? Biglang tumaas. Investor ka, para mag-investment. So your investments can be affected by inflation. Sometimes it can decline o talagang nalugi ka, no? Anyway, investment naman is sugal. Kaya sabi ko palagi, ang in-invest mo ay mga perang excess or sobra. Parang malugi man because of inflation, okay lang, hindi masyadong affected ng impact. So, how to bring down inflation? O, sabi ko kanina basta bumabang supply ng pera sa circulation, bababa ang inflation rate. Or higher interest rate. Pag ang interest rate ay mataas. Isa ko sabi ng bangko, utang po kayo sa amin, magkano? 20%. Sabi mo, ang taas. So, sabi pag mataas yung cost of borrowing from the bank, masyadong mataas yung interest, ako hindi ka siguro mangutang sa bangko. Diba? O pag di ka nangutang sa bangko,
yung pera mo ay limited, so yung pera sa circulation, kunti lang. Imagine mo 'to, pag walang mangutang sa bangko, so walang pera mga tao, so walang pera sa circulation. Pag walang pera sa circulation, bababa ang inflation rate. Diba? Pag walang pera mga tao, wala silang pangbili. So it discourages spending. So pag wala mga silang pambili, ang pera sa circulation sa economy ay konti lang. It lowers inflation. Supply side policies aim to increase long-term competitiveness and productivity. Ito siguro yung yung mga product natin. Pag productive ang mga tao, dadami ang mga products sa circulation. Di ba sabi natin kanina? Pag marami ang product or service sa circulation, it will lower inflation. So pag mataas ang productivity, ang daming napakasipag ng tao. So maraming product naggagawa. Ang daming nabibenta sa circulation. It lowers inflation. Number 3, reduce inflationary pressure. The government can increase tax and reduce government spending. Tama nga naman, di ba? Pag mataas daw kasi ang tax ng sample, binibili natin product ay tinaasan. Ang kanyang presyo tataas din. Pag tumaas ang kanyang presyo, walang bibili. Pag walang bibili, walang pera sa circulation. So pag walang pera sa circulation, bababa ang inflation. Ayan. Wage growth is a key factor in determining inflation. Ayan, siguro dito pag masyadong mataas ang sweldo ng mga tao, hindi marami silang pambili. Diba? Pag maraming pambili, ang daming pera sa labas. Imagine natin ito, no? Walang product sa labas, pero ang taas ang sweldo ng mga tao, so marami silang pambili. It will increase circulation. So balik ka rin natin, di ba? The wage increase, yun pala, no? Bakit pala hindi natin palaging tataas ang sweldo? Kasi pag tumaas ang sweldo, ang daming pera ng mga tao. Ang daming pera sa circulation, di ba? So, nagpapataas ang inflation yan. Okay, so I think that is our last slide for today. Hoping that you have learned something, guys. Ito sa ating lecture for the day. Ayan, once again, thank you for viewing. Pa-subscribe naman, people. Thank you for viewing this one. And this has been Dr. Cortez signing off. Bye, everyone. And pa-subscribe naman, people, sa aking munting channel. Maraming salamat.